Magandang araw. Gusto mo bang matuto hinggil sa panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan? Sige po, panoorin po ang video na ito para may matutuhan ka sa ating aralin. Ito po ang layunin natin sa aralin na ito. Nagagamit ang mga wastong panandang anaphoric at cataphoric ng pangalan. Okay, yan po yung code. Sige po, subukin muna natin ang iyong nalalaman sa gawain na ito. Ang panuto dito ay piliin sa pagpipilian ng mga salita sa ibaba. Ito po yan, nasa ibaba, no? Yan, yung nasa kahon. Ang wastong salitang pupuno sa diwa ng pangungusap. Ayan po. Unang tanong, ang mga patlang ang unang binakunahan sa kasagsagan ng COVID-19 sapagkat sila ang unang nanganganib mahawa nito. Ano po ang sagot mo? Tama po. Ang tamang sagot ay frontliners po. Ayan, ito frontliners po yung tamang sagot sa unang tanong. Pangalawa, nagsikap ang mga patlang na magampanan ang kanilang tungkulin sa mga mag-aaral sa kasagsagan ng pandemya. Ano po yung tamang sagot? Tama po. Ang tamang sagot ay guro. Okay? Number 3, mahalaga may pagpatuloy ang patlang sapagkat ito ang susi na magpapalaya sa atin sa kamangmangan at kahirapan. Ano po ang dapat na sagot? Tama po. Ang tamang sagot ay edukasyon. At yung pang-apat, sila ang dahilan ng ating pagsisikap. Ang ating mga patlang nakaloob sa atin ng Diyos. Ano po ang tamang sagot? Tama po. Ang tamang sagot ay anak. Dito naman po sa gawain B, sagutin ang sumusunod na tanong. Sabi dito, una, pansinin ang mga salitang ipinuno sa bawat patlang. Yung kanina po yon sa gawain ino. Anong bahagi ng pananalita ang mga iyon o ang mga ito? Ano po ang sagot mo? Yung mga kanina na ipinuno natin sa bawat patlang, anong bahagi ng pananalita mo ngayon? Tama po. Ang mga salita na yun ay tinatawag na pangalan. Ayan. Sa ikalawang tanong o pangalawang tanong, sabi dito, tingnan ang mga salita na kalimbag ng malinaw sa bawat pangusap. Anong bahagi ito ng pananalita? Ay yung kanina po, yung mga salita na kalimbag. Okay? Anong bahagi yun ng pananalita? Tama po. Ang tamang sagot doon ay mga panghalip. Okay, maraming salamat po. Hello po. Naalala mo pa ba ang pangalan at panghalip? No? Ano nga po ba yung pangalan at panghalip? Ang pangalan, ito ay bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, ng bagay, ng lunan, o ng pangyayari. Samantalang yung panghalip, ito ay bahagi ng pananalita na panghalili sa pangalan. Kagaya ng sila, kanila, ito, kayo. Ang mga salitang yan ay mga panghalili ng pangalan. Ang tawag po dyan ay mga panghalip. Halimbawa ng pangalan para sa tao, Kulasa, Maria, Pedro, Juan, Fernando. Okay? Yung sa lugar, Malabon, Navotas, Caloocan, Valenzuela. Ano pa? Sa bagay. Para sa bagay naman ay, kagaya halimbawa nito ay aklat, gitara, kwaderno, laptop, piano, arsalunan, banyo, entablado, palengke, kwarto, o mga yan, di ba ba? Paano naman po sa pangyayari? Pangyayari ay mahal na araw, Semana Santa, kasal, binyag,
kaarawan. Ang mga yan po. Sana po, naalala niyo yung gamit ng pangalan at panghalip. Ngayon po ay dumako na po tayo sa ating pinakapaksa. Ito yung panandang anaporik o anapora ng pangalan at kataporik o katapora ng pangalan. Okay? Ang mga pangalan ay may mga pananda na ginagamit sa pangungusap upang ang mga ito ay hindi na muling babanggitin pa sa pangungusap. Ito ay mga salita na nakakawin sa mga salita, parirala o sugnay. Sa pamamaraang ito, may iiwasan ang pag-uulit sa pangalan kung gagamit ng mga panghalip tulad ng siya, sila, niya, tayo, kanya, kanila, at iba pa bilang panghalili sa ngalan ng tao. Ginagamit naman ang mga pananda o panghalip na ito, iyon, rito, dito, roon, doon, at iba pa bilang pananda o panghalili sa ngalan ng bagay, lugar, hayop, dagdag natin dyan, lunan o kaya pangyayari. Ayan po. Okay, karagdagan hinggil sa anapora o anaporik ng pangalan. Sa pagpapayag ay may dalawang paraang ginagamit upang mapag-ugnay ang mga pangungusap. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatungkol o referensya o reference. Ang anaporik o sulyap na pabalik ay ang referensya kung binanggit na nasa unahan yung salita. Okay, tignan niyo po itong halimbawa. Okay, tignan niyo po ang halimbawa. Si John ang pinakatahimik sa aming klase. Halos hindi siya umiimik. Nasaan doon yung anapora? Ang anapora o anaporik sa pangungusap ay si John. Makikita yan sa unahan ng pangungusap. Okay? Yung salitang siya, yun naman po yung pinanghalili sa pangalan ni John. So, ito ay pinalitan ng siya sa hulihan ng pangungusap. O tingnan niyo yung pangungusap. Si John, nandoon sa unang pangungusap. Siya yung pinakatahimik sa aming klase. Pinalitan yung pangalan na John para hindi maulit gamit yung salitang panghalip na siya. Halos hindi siya umimik. Di po ba? Papansin nyo? Yan po yung anaporik o anapora ng pangalan. Yung halimbawa na yan. Okay po. Po mga dagdag halimbawa, no? Sabi kasi dito, kanina yung ang panghalip ay nasa hulihan bilang pananda sa pinalitang pangalang binanggit sa unahan. Yan po yung lagi natatandaan, yan ang anaporik o anapora. Tingnan natin yung mga halimbawa. Letter A. Si Tenyong ay dumating sa simbahan sa mismong araw ng kasal. Okay, siya ay duguan at anyong mamamatay na. Tingnan nyo po, nasaan doon yung pangalan? Si Tenyong. Okay, si Tenyong ay pinalitan sa hulihan ng pangungusap. Hinalili yung panghalip na siya. Siya ay duguan at anyong mamatay na. So ito ay nasa anyong anapora. Okay? Anapora ng pangalan. In letter B, inakali ni Julia o ni Julia na patay na si Tenyong, kaya labag man sa kanyang kalooban ay kailangan niyang magpakasal kay Miguel. Yan po ay isa ring anapora. Okay? Inakali ni Julia na patay na si Tenyong. Okay. Kaya labag man sa kanyang kalooban ay kailangan niyang magpakasal kay Miguel. Julia. Kaya Julia po yung pangalan po na sa una na pangusap. Then, niya. Yun ang pinanghalili sa pangalan ni Julia. Kaya iyan po ay anapora. Then, letter C. Nagbuburda si Julia habang nakaharap kay Tenyong. Nang bigla, dumating ang kaibigan niyang si Lucas. Okay. Alin dyan yung pinalitan? Nandun sa unahan ng pangusap ay si Julia. Okay? Julia ulit. Yung pinalitan ng panghalip na niya. Kaya yan po ay isang anapora. Okay, dito naman po sa letter D. Si Ana ay nagluto ng masarap na adobo. Siya ay isang mahusay na kusinera. Yan po ay isang anapora o anaporik ng pangalan. Si Ana, yun yung pangalan na pinalitan sa hulihan ng pangusap ng panghalip na siya. Sana po naintindihan po ninyo yung anapora na o anaporik ng pangalan.
Dumako naman po tayo sa tinatawag na cataporic o catapora. Ano po ang meron dyan? Ang cataporic o sulyap na pasulong ay referensya na binabanggit sa dakong hulihan na nagdudulot ng kasabikan o interes ng pahayag. Para mas simple, ibig sabihin ito yung panghalip na ginagamit sa unahan ng teksto o pahayag bilang pananda sa pinilatang pangalan sa hulihan ng teksto o pahayag. Yan po yung cataporic o catapora ng pangalan. Okay. Tignan niyo po yung halimbawa. Siya ay duguan at anyong mamatay na. Halos panawan na ng ulirat si Tenyong nang dumating sa simbahan. Okay? Ang pahayag ay katapora dahil yung panghalip na siya ay nasa unahan ng pangungusap na pinalitan ng pangalan doon sa huli ng pangungusap. Anong ginamit? Tenyong. Okay? Ayan po. Kukuha niyo po. And then dito sa letter B, na halimbawa, sinabi niya na napagkamalan ito sa isang tulisan, ang nagmamadaling pahayag ni Lucas. Okay, ito po ay katapora. Kasi makikita niyo natin sa letter B, niya ang panghalip na ginamit sa unang pangungusap. At ang tinutukoy dito ay si Lucas. Okay, niya ang pinalitan ng pangalan na Lucas. Susundan po, sa letter C, nilinlang pala niya ang lahat upang makasal si Tenyong kay Julia. Ito ay isang katapora kasi niya yung, at ang tinutukoy ng niya ay si Tenyong. Niya yung panghalip na ginamit sa unahan ng pangusap na pinalitan niya ng pangalan na Tenyong. Okay? Letter D po. Ito ay napakasarap kainin kasi bagong luto ang mani. Ito yung panghalip sa unahan ng pangusap at yung pinangpalit sa ito ay mani. Okay po, nasa hulihan ng pangungusap. Sana po nasusundan po ninyo yung gamit ng cataporic o katapora ng pangalan. Sige po, gawin po natin yung gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang sabi dito, isulat sapat lang ang AN kung tumutukoy ang mga pahayag sa anapora at KT kung ito ay tumutukoy sa katapora. Okay, number 1, una, isa sa pinagkakakitaan ng buwis sa bansa, ang turismo. Okay, ito ang nagbibigay ng malaking ambag sa bansa. Sige nga, ano po yung tamang sagot? Sige. Ito ay isang AN. Bakit po AN? Ang pangalan dyan ay turismo. Okay, turismo. So, pinalitan ng panghalili na ito. Pinalitan ng panghalili dyan ng panghalip na ito. So, ayan po ay isang AN. Susundan po. Pangalawa, sa panahon ng kanyang panunungkulan, napatutunayan ng Administrasyong Duterte na kayang mabawasan ang droga sa bansa. Ano kaya ang sagot? Ito ba ay AN o KT? Okay? Ang tamang sagot ay KT. Bakit? KT kasi kanya ang panghalip. No, kanya. Yun yung panghalip. And then, pinalitan ito ng Administrasyong Duterte. Yun yung pangalan na ipinalit doon sa panghalip na kanya. Okay, yan po yung sagot sa number 2. Number 3, mga bumbero ang tumutulong upang maapula ang apoy dahil sila ang maasahan kapag nagkaroon ng sunog. Yan ba AN o KT? Tama po. Ang sagot ay AN. Mga bumbero ang pangalan. Yan. Yan po yung pangalan sa pahayag, pangungusap. Then, sila yung panghalip na pinanghalili sa pangalan na mga bumbero. Yan. Number 4 na tayo. Siya ay tinuturing na frontliner. Si Rod na isang nurse.
Ano yan? Yan ay AN ba? Or KT? Tama po. Ang sagot ay KT. Siya ang panghalip, tapos rod ang tinutukoy sa panghalip na siya. No? Rod yung pinangpalit doon sa panghalip na siya. Kaya yan ay KT. The number 5. Si Lori, palibhasa'y bunso, isinusunod siya sa lahat ng luho. Ano yan? Yan ba ay AN o KT? Tama po. Ang sagot ay AN. Kasi si Lori ay pangalan na nasa unahan, na kung saan ito ay pinalitan ng panghalip na siya sa hulihan ng pangungusap. Maraming salamat at kayo ay nakasusunod sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Mako naman po tayo dito sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sabi diyan sa panuto, basahin mabuti ang pangungusap. Sa lungguhitan ang tinutukoy na pangalan sa pangungusap at bilugan naman ang panghalip na ginamit bilang panghalili sa tinutukoy. Matapos nito ay tukuyin kung nasa panandang anapora o katapora ang pangungusap. Letter A. Kung makikita mo si Gabriel, pakisabi na gusto ko siyang makausap. Ano po ang sagot? Tama po. Si Gabriel ang dapat nakasalungguhin. At ang panghalip na siya ang nakabilog bilang panghalili sa pangalan ni Gabriel. Ito ay anapora ng pangungusap. Okay, maraming salamat po. Sunod po ay letter B. Kinausap ko si Mariano. Sinabi ko na ang kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Sige nga po, ano pong sagot yan? Tama po. Mariano ang dapat nakasalungguhit. Ang panghalip na kanya ang nakabilog bilang panghalili sa pangalan ni Mariano. At ito ay anapora ng pangungusap. Okay? Sunod po ay letter C. Si Juana ay dumalaw sa paaralan upang kumustahin ang kanyang dating mga kaibigan. Ano po ang dapat na sagot? Tama po. Si Juana ang dapat nakasalungguhit. Ang panghalip na kanya ang nakabilog bilang panghalili sa kanyang pangalan na Juana. At ito ay nasa anyong anapora ng pangungusap. Okay? Letter D. Hindi alintana ni Miguel ang hirap ng buhay dahil para sa kanya, hindi ito hadlang upang siya ay magtagumpay. Ano po ang sagot? Tama po, si Miguel ang dapat nakasalungguhit. At yung panghalip na kanya ang nakabilog dahil ito yung panghalili sa pangalan ni Miguel. Ito ay nasa anyong anapora ng pangungusap. At letter E. Ang saloobin ng kabataan ay mahalagang pakinggan dahil ito ang maaaring basehan upang sila ay matulungan. Ano po ang tamang sagot? Tama po. Saloobin ang dapat nakasalungguhit. Ang panghalip na ito, tandaan ang panghalip na ito, yan yung panghalili sa saloobin. Sa letter E, no? So, yan po ay isang anapora ng pangungusap. Okay? Anapora po yan. Yan, maraming salamat po. Sana po, naintindihan ninyo mabuti paano yung gamit ng anapora at katapora dito sa gawain bilang dalawa. Maraming salamat po sa pagkikinig at pagkikibahagi. Sana po may naintindihan ka po sa anapora o anaporic at katapora o kataporik ng pangalan. Muli, salamat!